Bakit nga gaho tayong mga taga Mindoro ay iba talaga yung excitement na ating nararamdaman sa tuwing sasakay nga ho tayo ng barko? Abay aminin nyo at hindi lamang ako. Charit! Hello guys! Digay na naman nga ho ang tagapagmana ng tatay at ng mama. And for today's video ay luluwas nga ho kami papunta sa Maynila para nga ho ihatid sa airport ari nga hong kapatid ko. Bali nandito na nga ho kami sa pier ng Calapan at isang oras nga ho ang naging biyahe mula nga ho Bukid papunta din. Hindi rin naman nga ho nagtagal at ilang minuto din lang kami nag-antay ay nakasakay na nga ho agad kami ng barko. At alam nyo gaho na sa tuwing ako'y sasakay ng barko ay nararamdaman ko na balang araw ay magiging traveler ako. Kaya naman nga ho, kailangan kong magpayaman para nga ho matupad ko ang pangarap na iyan. Charit! Bali Montenegro nga ho pala ang nasakyan namin at ari nga ho yung may 7-Eleven. Kaso nga ho mukhang hindi tayo makakabili ng cup noodles din at ari nga ho si namamay nagluto sa bahay ng amin nga hong kakainin. At sakto rin naman nga ho dahil ang gutom ko na habang hindi nga ho naalis pa ang barko ay di ako nga ho ay kumain na muna. Abay mahaba-haba rin naman nga ho ang magiging biyahe. Bali nga ho mga 2 oras at kalahati nga ho bago tayo makarating sa Batangas. Tapos mga ilang minuto ho ay ako may natanawan na mag-ina na nandini nga ho sa 7-Eleven. Akala ko gakakoy kaya nagbaon ng kanin para nga ho hindi na gumastos din sa barko. Abay sigla pa rin ang mga ari. Saan ga naman nga ho kayo magkikitang ang pagkakainit na nga ho ng panahon ay kape pa nga ho ang binili ay di nila ang huyan sa amin sa Mindoro. Charit! At nung umandar na nga ho ang barko ay di tapos na nga rin ho kami magsikain. Kaya naman nga ho sabi ko sa mga kapatid ko ay umakyat nga ho kami sa rooftop para nga ho makapagpahangin. At syempre dahil nga ho mainit ang panahon ay di rin nga ho tayo magkakape. Charit! Ito nga rin ho palang first time na sumakay kami ng barko na kami nga ho ay kumpletong buong pamilya. Ay kung hindi pa nga ho mag-a-abroad ang isa ay hindi pa nga magsasama-sama. Charit! Sa mga punto nga hong ito ay medyo kalmado pa nga ho kami din hindi pa namin nararamdaman na kaya nga ho pala kami ay papuntang Maynila ay para ihatid ari nga hong kapatid ko na pupunta sa ibang bansa. Ay di ang pakiramdam nga lang ho namin ay di kami nga ho ay mamamasyalaang doon. Charit! Tapos maya-maya nga ho, ay di nainip na yata ang tatay sa baba, kaya naman nga ho sinundan kami din sa rooftop. Ay rooftop nga ho ang tawag din kapag nasa barko, ay hindi nga ho ako sigurado Charit! Kaya naman nga ho, para makapagpaubos kami ng oras, ay di sabi ko kami nga ho ay magpitsura na din at mga 1 oras pa nga ho ang babiyahihin para nga ho makarating sa pier ng Batangas. Tapos hindi rin naman nga ho namin sigurado kung kailan nga ho masusundan ang pagsakay namin din sa barko. Abay medyo mahal din naman nga ho ang pamasahe ngayon. Charit! Saka isa pa nga ho ay wala din naman kaming gagawin kung kami nga ho ay luluwas din sa Maynila at wala din naman nga hong pirang panggastos. Charit! Tapos ari nga ho, masyado na kaming nag-e-enjoy din kung makikita nyo parang hindi nagsusuntukan Pero yun naman nga ho ay dati pa nung kami nga ho ay mga bata-bata pa. Syempre yun naman nga ho ay normal sa magkakapatid. Lalo na nga ho at kaming apat ay talaga naman nga ho magkakaiba rin ang personalidad. Kaya naman nga ho kapag nagsasama-sama ay hindi rin naman nga ho maiwasan na alam nyo yun, magkaaway-away baga. Charit. Pero yun naman nga ho ay mga away bata laang noon at tinatawanan na nga lang ho namin ngayon. Dahil ang mahalaga nga ho ay alam namin sa mga sarili namin na mahal namin ang isa't isa at sa huli nga ho ay kami din ang magtutulungan. Charit! At after nga ho ng 2 oras at kalahating biyahe ay diari nga ho at nakarating na kami din nga ho sa Batangas Pier. May dala nga rin ho palang sasakyan ngayon kaya naman nga ho hindi rin naging hassle ang biyahe namin papunta nga ho din sa Maynila. Pero bago naman nga ho kami dumiretso sa Maynila ay di dumaan nga ho muna kami din sa sementeryo sa may Batangas para nga ho dumalaw din daw sa ninong ng aking kapatid. Dumaan rin nga ho pala kami sa mga iba pa nga hong kamag-anak din sa Batangas bago nga ho kami dumiretso papunta naman nga ho sa Taguig. At pagkarating naman nga ho namin din ay bawal naman pala nga ho ang tao. Sa punto nga hong ito ay papunta na nga ho kami sa airport dahil nga ho 7:00 ang check-in ni kapatid pero 11:00 pa naman nga ho ang kanyang lipad. At habang kami naman nga ho ay nabiyahe papunta nga ho sa airport ay napansin ko nga ho itong joyride. Digay meron din naman nga ho dito sa Mindoro. Ang tawag nga lang ho ay habal-habal. Charit! At makalipas naman nga ho ang ilang minutong biyahe ay di nakarating na nga ho kami din. Tapos alam nyo ga ho pagkarating namin din sa airport ay parang ang bilis na nga ho ng mga pangyayari kaya naman nga ho naghahabol na kami sa oras nito. Hindi ko nga ho alam kung bakit gayon dahil hindi rin naman nga ho kami late nung dumating din. Ay siguro nga ho ayun ay dala na laang ng aming mga nararamdaman. Charit! Tapos ari nga ho ay maikwento ko lang sa inyo. 2 years ago nga ho ay naghuhugas ako ng plato sa may kusina namin. Tapos bigla nga ho akong nilapitan ng aking mama. Tapos ibinalita niya nga lang ho na nagpropose na nga daw ho ang Kuya Lemuel sa Ate Bia. Ay di medyo napaluha din naman nga ho ako noon pero hindi ko na nga ho ibinakita sa mama. Charit! Dahil nga ho ako'y nag-overthink na noon at di nga man din ho ang napangasawa ng aking kapatid. Ay di sa Italy nga ho nakatira. Kaya nga ho may possibilities na doon nga ho sila gumawa ng pamilya. Ay ang pagkakalayo ho noon. Tapos hindi naman
nga ho kami sanay na magkakapatid o pamilya na malalayo nga ho sa isa't isa. Sanay din naman nga ho pala kahit papaano dahil ari nga ho mga kapatid ko ay digay sa Maynila na nga ho nagtitigil dati pa. Kaso iba-iba nga ho yun at medyo malapit-lapit nga ho at Pilipinas pa rin. Ang nasa isip ko na nga ho nun ay di mapapagaya nga ho kami din sa iba naming mga kamag-anak at mga kakilala nga ho na sa abroad na nga ho halos tumira. Tapos kung umuwi pa nga ho ay di mababa na nga ho ang 2 taon, 3 taon hanggang 5 taon nga ho. Tapos hanggang sa tumanda na ay di nasa abroad pa nga rin. Kaya naman nga ho kapag naiisip ko yon ay di parang ako nga ho ay nanghihinayang sa mga oras na dapat ay magkakasama na lang kami din sa Pilipinas. Tapos ari nga ho dumating na ang oras na kami nga ho ay talagang maghihiwa-hiwalay na. Ay sa tunay nga ho ay talagang napakabigat pala nga ho sa damdamin kapag naghahatid din nga ho sa airport. Ay hindi nga ho maiwasang hindi maluha. Ay magaling nga ho kung aring kapatid kong aring mamamasya lang doon ay hindi naman nga ho at magtatrabaho. Ay alam na alam din naman nga ho natin kung papaano nga ho ang trabaho sa ibang bansa. Pero kahit papaano nga ho ay di kampante pa rin naman nga ho ang aming loob dahil alam nga ho namin na hindi nga ho siya nag-iisa doon. Di ka nga man din ho nandun ang pamilya ng kanyang asawa tapos kahit papaano nga ho ay may kapatid din naman nga ho dun si tatay kaya naman nga ho kahit papaano ay di panatag naman nga ho ang mga kalooban nila. Ay di pasensya na nga lang sa aking mga kapatid na hindi tagapagmana ay kailangan nyo talagang magtrabaho para naman mabuhay kayo. Charit! Ay dere nga ho at mahigpit na yakap na lang na ipabaon namin sa kanya. Ay paano ho? Ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. Ay di salamat na nga lang ho muna ulit sa panonood nyo. At kung hindi pa nga ho kayo naka-follow, ay di pa-follow, like and share na rin naman nga ho ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di pa uwi na nga ho ulit kami na rin ng Mindoro. Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!